Noong Disyembre 31, 2025, habang ang buong mundo ay nagdiriwang ng New Year's Eve, tahimik na nagpakawala ng bomba ang Central Intelligence Agency na ayaw pag-isipan ng NASA. Nang hilingin na ilabas ang mga record tungkol sa isang bagay na dumaraan sa ating solar system, isang bagay na tinatawag ng NASA na comet lang. Hindi sinabi ng CIA na wala kaming mga file. Hindi rin sinabi na makipag-ugnayan sa NASA. Sa halip, ginamit nila ang pinakakilalang parirala sa kasaysayan ng espiyonhe. Hindi namin makukumpirma o maididinina ang pag-iral o kawalan ng pag-iral ng mga record. Ito ay tinatawag na GLOMAR response. Ito ang parehong legal shield na ginagamit para protektahan ang mga lihim tungkol sa spy satellites, black sites, at classified weapons programs. Bakit ikiklasipika ng CIA ang impormasyon tungkol sa isang walang kapinsalang snowball mula sa kalawakan? Bakit nagpakita ang mga larawan ng Hubble ng isang bagay na hindi dapat umiiral ayon sa ating pag-unawa sa physics ng comet? At bakit ang trajectory ng bagay na ito ay mukhang hindi random motion kundi isang maingat na kinalkula na mission profile? Maaaring mabunyag ang mga sagot sa loob lamang ng ilang linggo. Marso 16 hanggang 17, 2026 ay maaaring magpasya ng lahat. Manatili kasama ko. Ang maaaring makita mo ay magbabago kung paano ka tumitingin sa kalangitan sa gabi. Noong Hulyo 1, 2025, ang Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System sa Chile ay nakakita ng isang napaka-extraordinary na bagay, ang ikatlong nakumpirmang interstellar object na naobserbahan na dumaan sa ating solar system. Ito ay tinukoy bilang 3I Atlas. Ang I ay kumakatawan sa interstellar, na markang ito lang ang ikatlong bisita mula sa labas ng ating solar system pagkatapos ng misteryosong Oumuamua noong 2017 at Comet 2 I/Borisov noong 2019. Ang mga pre-discovery na larawan mula sa Zwicky Transient Facility ay nagpakita na ang bagay ay nakuha na pala noong Hunyo 14, 2025, ngunit sa simula ay hindi napansin dahil ito ay dumaraan sa harap ng siksikang star fields malapit sa Galactic Center, na ginagawang halos imposibleng makilala mula sa background stars. Ang tugon ng NASA ay mabilis at tiyak. Sa isang press conference noong Nobyembre 11, 2025, sina NASA Associate Administrator Amit Kshatriya at Administrator Nikki Fox ay walang pag-aalinlangang nagsabing ang 3I Atlas ay tiyak na isang comet na may natural na pinagmulan. Wala nang iba kundi isang sinaunang piraso ng yelo at bato mula sa ibang star system. Binigyang diin nila na ang mga investigador ay walang natagpuan na mag-uudyok sa amin na maniwala na ito ay iba pa kundi isang comet. Ang mensahe ng NASA ay malinaw. Sarado na ang kaso, magpatuloy na ang mga pangunahing katotohanan. Ayon sa opisyal na datos mula sa Jet Propulsion Laboratory ng NASA, ang 3I Atlas ay umabot sa perihelion, ang pinakamalapit nitong approach sa araw, noong Oktubre 20, 2025 sa distansya na 1.36 astronomical units. Dumaan ito sa Earth sa distansya na 167 milyong milya noong Disyembre 11, 2025. Ang bagay ay naglalakbay sa hyperbolic velocity. Ibig sabihin ay hindi ito gravitationally bound sa ating araw. Nanggaling ito sa direksyon ng Sagittarius, malapit sa galactic center ng Milky Way. Tinatantiyang mga 7 bilyong taong gulang ito. Mas matanda pa sa ating araw mismo. Maraming spacecraft ang nag-obserbang ito. Europa Clipper, ang Maven Orbiter sa Mars, SOHO, Stereo, ang Psyche spacecraft, Lucy, at kahit ang James Webb Space Telescope. Para sa karamihan ng mga astronomo, ito ay simpleng isang kagiliw-giliw na pagkakataon
upang pag-aralan ang pristine na materyales mula sa ibang star system. Ngunit habang dumadaloy ang datos, isang kaunting mga mananaliksik, pinamumunuan ni Harvard astrophysicist Professor Avi Loeb, ay nagsimulang mapansin ang isang bagay na lubhang nakababahala. Ang misteryo ng anti-tail. Nang una munang nakuha ng Hubble Space Telescope ang larawan ng 3I Atlas noong Hulyo 21, 2025, agad napansin ng mga siyentipiko ang isang bagay na hindi dapat umiiral. Isang kapansin-pansing jet ng materyales na direktang nakaturo sa araw. Ito ay tinatawag na anti-tail at ito ay lumalabag sa lahat ng alam natin tungkol sa kung paano kumikilos ang mga comet. Ang normal na mga comet tail ay itinulak palayo sa araw ng solar radiation pressure at ng solar wind. Iyan ay basic physics. Ngunit ang 3I Atlas ay may malaking mahigpit na collimated jet na umaabot ng mahigit 400,000 kilometro, humigit kumulang 1/4 ng distansya ng Earth-Moon na nakaturo sa maling direksyon, papunta sa araw. Hanggang sa Enero 14, 2026, ang anti-tail na ito ay nakikita pa rin sa pinakabagong mga obserbasyon ng Hubble. Hindi ito pansamantalang perspective effect. Ito ay isang tunay, pisikal na istruktura na nanatili sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa analysis ni Professor Loeb, ang jet ay mahigpit na collimated. Ibig sabihin ay pinapanatili nito ang isang makitid na beam na may opening angle na 6 hanggang 8 degrees lamang sa distansya na 250,000 kilometro. Para ipakita ang perspektibo, ito ay katulad ng pagbaril ng laser pointer sa buwan at ang beam ay mananatiling pareho ang lapad. Sa kalikasan, ang mga jet ay kumakalat. Lumalapad ang mga ito. Hindi sila nagpapanatili ng knife-edge precision sa 250,000 kilometro. Ngunit ang anti-tail ay hindi lamang ang tanging anomalya. Nang ilapat ng mga mananaliksik ang spesyalisadong Larson-Cecanina rotational gradient filter upang alisin ang bilog na liwanag sa paligid ng nucleus, natuklasan nila ang isang bagay na mas kakaiba pa. 3 karagdagang mini-jets na nakaayos sa perpektong 120 degree symmetry sa paligid ng anti-tail. Isipin mo iyan. 3 jet, pantay ang espasyo, umiikot sa paligid ng central beam na parang cosmic propeller. At wala ni isa sa mga jet na ito ang nakaturo palayo sa araw, na kung saan dapat nakaturo ang mga cometary jet kapag ang yelo ay sumasublimate sa sun-facing side. Ang analysis mula sa mga larawan ng Hubble na kinuha noong Nobyembre 30, 2025 ay nagpapakita na ang jet system na ito ay wobbling ng paulit-ulit sa period na 7.2 oras. Ngunit ang pangkalahatang configuration ay nananatiling stable at symmetrical. Napansin ni Professor Loeb at co-author na si Tony Scarmato na ang symmetrical arrangement na ito ay walang kapantay sa cometary science. Ang natural na sublimation ng mga ice pockets ay gumagawa ng chaotic, irregular jets, hindi matematikong tumpak na geometric patterns. Ang chemical analysis ay nagiging mas kakaiba pa. Ang SOHO satellite ng NASA ay nakakita ng 3I Atlas na naglalabas ng kahangahangang 13.5 milyong metric tons ng tubig sa loob ng 32 araw na obserbasyon noong huling bahagi ng 2025. Napakalaki niyan. Ngunit narito ang problema. Ang spectroscopic analysis ay nagpapakita na ang gas plume ay naglalaman lamang ng 4% tubig sa masa. Mas kaunti pa kaysa sa typical na solar system comets na dominado ng water ice. Sa halip, ang bagay ay naglalabas ng hindi pangkaraniwang mataas na antas ng nickel atoms sa concentrations na mas mataas pa kaysa iron, carbon dioxide, methane, ethane, methanol, at formaldehyde, cyanide. Ang nickel to iron ratio ay partikular na nakababahala. Sa kalikasan,
Ang iron ay mas masagana kaysa nickel. Ngunit ang 3i Atlas ay nagpapakita ng kabaligtaran ng pattern. Isang signature na mas consistent sa industrially produced nickel alloys na ginagamit sa spacecraft construction para sa heat deflection. Ang Spherex Observatory ng NASA ay nakakita ng 20-fold increase sa water production at mga komplikadong organic molecules, kabilang ang methane, ethane, methanol, at formaldehyde. Para makaligtas ang mga delikadong organics na ito sa multi-billion year na paglalakbay sa interstellar space, kailangan nilang maprotektahan ng malalim sa loob ng bagay, hindi bababa sa 10 metro sa ilalim ng ibabaw. Ang extreme polarization. Ang 3i Atlas ay nagpapakita ng extreme negative polarization, walang kapantay para sa lahat ng kilalang comets, kabilang ang nakaraang interstellar visitor na si I/Borisov. Ang hindi pangkaraniwang polarization signature na ito ay maaaring may kaugnayan sa misteryosong anti-tail at nagmumungkahi na ang surface properties ng bagay ay pangunahing naiiba sa anumang comet na ating pinag-aralan. Narito kung saan ang mga bagay ay nagiging tunay na nakakabahala. Ayon sa JPL Horizon System ng NASA, ang 3i Atlas ay dadaan sa Jupiter ngayong Marso 16, 2026 sa distansya na 53.445 milyong kilometro. Ang Hill radius ng Jupiter, ang gravitational boundary kung saan ang gravity ng Jupiter ay nangingibabaw sa araw, ay 53.502 milyong kilometro. Ang tugma ay halos perpekto. Ang posibilidad ng isang random object na dadaan sa loob ng 0.1% ng Hill radius ng Jupiter sa pamamagitan ng pagkakataon, humigit kumulang 0.00004 o 0.004%. Ngunit nagiging mas tukoy pa ito. Tulad ng itinuro ni Professor Loeb sa kanyang Enero 2026 analysis, ang 3i Atlas ay hindi lamang dumadaan sa Jupiter. Ito ay dumadaan sa loob ng 30.46 na milyong kilometro ng irregular moon ng Jupiter na si Eupheme ngayong Marso 17, 2026. Ang Eupheme ay may orbital period na 588 araw sa paligid ng Jupiter at aabot sa pinakamalayong distansya nito mula sa Jupiter noong Enero 23, 2026. Ang timing at geometry ay mukhang hindi coincidence kundi targeting solution. Ayon sa mga kalkulasyon ni Loeb, ang proximity sa Hill radius ng Jupiter ay magpapahintulot sa 3i Atlas na maglabas ng daughter objects sa bound orbits sa paligid ng Jupiter, effectively deploying artificial satellites. Ito ay nangangailangan ng velocity change na humigit kumulang 66 na kilometro bawat segundo, masyadong mataas para sa natural fragmentation ng isang maliit na katawan, ngunit perpektong consistent sa propulsive maneuvering. Ang opposition alignment. Noong Enero 22, 2026, ilang araw na lamang mula ngayon, ang 3i Atlas ay aabot sa isang bihirang astronomical configuration na tinatawag na opposition. Ang Earth ay dadaan halos sa pagitan ng araw at 3i Atlas na mag-align sa loob ng 0.69 na degree. Ang geometry na ito ay magpapahintulot sa atin na makita ang bagay mula sa perspektibo ng araw, na ang misteryosong anti-tail ay nakaturo direkta sa atin. Ang alignment na ito ay tatagal ng humigit kumulang 1 linggo, na nagbibigay ng walang kapantay na pagkakataon upang sukatin ang opposition surge, isang pagtaas ng liwanag na naglalantad ng kritikal na impormasyon tungkol sa surface composition at structure. Naglatala sina Professor Loeb at kasamang si Mauro Barbieri ng research note na binibigyang diin na ang alignment na ito ay nagbibigay ng makitid ngunit kritikal na observational window na maaaring hindi na maulit
sa loob ng mga dekada. Ano ang tugon ng CIA? Noong Nobyembre 2025, ang UFO researcher at transparency advocate na si John Greenwald Jr., founder ng The Black Vault, isang malaking archive ng mga declassified government documents, ay nagsumit ng Freedom of Information Act request sa CIA. Hiningi niya ang anumang mga assessment, ulat o komunikasyon na pinapanatili ng Central Intelligence Agency na tumutukoy sa 3I Atlas. Noong Disyembre 31, 2025, tumugon ang CIA. Hindi nila sinabi na wala kaming mga record. Hindi nila sinabi na makipag-ugnayan sa NASA. Hindi sila naglabas ng redacted documents. Sa halip, sinabi nila, ang CIA ay hindi makakumpirma o maididinina ang pag-iral o kawalan ng pag-iral ng mga record na tumutugon sa iyong kahilingan. Ang katotohanan ng pag-iral o kawalan ng pag-iral ng mga naturang record ay kasalukuyan at wastong kinlasipika at impormasyon ng intelligence sources and methods na protektado mula sa pagsisiwalat. Ito ay isang Glomar response na pinangalanan sa Hughes Glomar Explorer, isang barko na ginamit ng CIA noong 1970s upang lihim na mabawi ang isang lumubog na Soviet submarine. Ang Glomar response ay ginagamit lamang kapag kahit ang pagkilala kung umiiral ang mga record ay maaaring makompromiso ang national security. Ano ang ibig sabihin nito? Isipin kung ano ang ipinapahiwatig nito. Kung nag-imbestiga ang CIA sa 3I Atlas at walang natagpuang hindi pangkaraniwan, maaari lamang silang maglabas ng nakakainis, lubhang redacted reports tulad ng ginawa nila sa mga comet noon. Noong 1976, humingi si Greenwald ng mga record ng CIA tungkol sa comet Hale-Bopp. 2 taon mamaya, ang Defense Intelligence Agency ay naglabas ng ulat na kinikilala ang comet habang binabanggit ang sensitibong sources and methods. Hindi nila ginamit ang Glomar. Ngunit para sa 3I Atlas, kahit ang pag-iral ng interes ng CIA ay classified, ang Glomar response ay nagmumungkahi ng isa sa 3 posibilidad. Isa, nag-imbestiga ang CIA at nakahanap ng isang bagay na nakabahala na sumasalungat sa pampublikong assessment ng NASA. 2, sinusubaybayan ng CIA ang bagay gamit ang classified surveillance capabilities na ayaw nilang ihayag. 3, ang katotohanang interesado ang CIA ay magbubunyag ng isang bagay na sensitibo tungkol sa intelligence priorities o capabilities. Tulad ng napansin ni Professor Loeb, na ang impormasyong ito ay itinuturing na sapat na sensitibo upang iklasipika ng CIA ay nakagugulat dahil ang mga opisyal ng NASA ay tiyak na nagsabi sa isang press conference noong Nobyembre 19, 2025 na ang 3I Atlas ay tiyak na isang comet na may natural na pinagmulan. Kung ang siyensya ay settled na, ano ba talaga ang pinoprotektahan ng CIA? Ang Black Swan Hypothesis. Minumungkahi ni Professor Loeb ang pinakarasyonal na paliwanag. Ang intelligence community ay tahimik na nagsusuri kung ang 3I Atlas ay kumakatawan sa kanyang tinatawag na Black Swan event, isang low probability, high consequence scenario. Kahit na ang posibilidad ng 3I Atlas na maging artificial ay napakababa, sabihin nating 1%, ang mga kahihinatnan ng pagkakamali ay magiging katastropiko. Ang isang dayuhang technological object sa ating solar system ay maaaring kumatawan ng isang aktibong reconnaissance probe, isang derelict spacecraft mula sa isang extinct civilization, isang data gathering mission na nag-aaral ng maraming planetary systems, ebidensya ng malawakang technological activity sa galaxy. Nangangatwiran si Loeb na ang pagmumultiply kahit ng maliit na posibilidad sa ganitong napakalaking mga kahihinatnan ay gumagawa ng tahimik na pagsubaybay na isang rational choice.
lalo na dahil sa mga makasaysayang pagkabigo na hindi inaasahan ang hindi malamang ngunit high-impact events. Ang CIA ay umiiral upang tiyakin na hindi tayo gumagawa ng parehong pagkakamali na ginawa ng mga sinaunang Trojan sa kanilang kahoy na kabayo. Ang pagtanggi sa imagery. Narito ang isa pang nakababahalang detalye. Ang mga Mars orbiters ng NASA na nakaposisyon sa loob ng 20 milyong milya mula sa 3I Atlas noong unang bahagi ng Oktubre 2025 ay kumukuha ng mga larawan ng bagay. Ngunit nang ilabas ng NASA ang mga larawang ito, ang mga ito ay lubhang pixelated at may kahanga-hangang mahinang kalidad. Samantala, ang mga amateur astronomer na gumagamit ng standard backyard telescopes ay nakakuha ng mga larawan ng 3I Atlas na may mas malaking kalinawan mula sa mga distansyang lumampas sa 200 milyong milya habang lumalapit ito sa Earth noong Disyembre. Bakit ang mga advanced spacecraft na may multi-million-dollar optics ay gumagawa ng mas masamang mga larawan kaysa sa mga hobbyist na may consumer equipment? Ang discrepancy ay nag-udyok ng mga paratang na ang NASA ay sadyang nagtatago ng mas malinaw na imagery. Ang mga obserbasyon ng Europa Clipper noong Nobyembre 6, 2025 ay nagbigay ng spectroscopic data sa komposisyon ng comet, ngunit binigyang diin ng NASA na nag-aaral sila ng chemistry, hindi naghahanap ng mga anomalya. Ang datos mula sa JUICE spacecraft ng ESA na nag-obserbang din sa 3I Atlas ay hindi magagamit hanggang Pebrero 2026 dahil sa thermal constraints. Ang spacecraft ay gumagamit ng kanyang high-gain antenna bilang heat shield. Ang convenient delays at mahinang kalidad ng larawan ay nagdaragdag sa pakiramdam na may itinago. Upang maging lubos na malinaw, ang nakararaming planetary scientists ay pinapanatili na ang 3I Atlas ay isang natural na comet. Ang Breakthrough Listen program na partikular na naghahanap ng mga palatandaan ng extraterrestrial technology ay gumamit ng Green Bank Telescope upang iskan ang 3I Atlas sa panahon ng pinakamalapit nitong approach sa Earth noong Disyembre 18 hanggang 19, 2025. Ang kanilang konklusyon na nailathala sa isang preprint paper, walang maaasahang detections ng narrowband radio technosignatures na nagmumula sa 3I Atlas. Kung ito ay isang aktibong alien probe na nagpapadala ng datos, inaasahan nating makakita ng artificial radio signals. Hindi natin nakita. Ang mga spectroscopic observation ay kinumpirma ang presensya ng water vapor, carbon dioxide, carbon monoxide, at iba pang tipikal na cometary compounds sa coma. Ang bagay ay nagpapakita ng outgassing at bumubuo ng fuzzy appearance habang ito ay umiinit, standard cometary behavior. Si Penn State astronomer Jason Wright, direktor ng Penn State Extraterrestrial Intelligence Center, ay naging vocal critic ng analysis ni Loeb. Nangangatwiran si Wright na ang mga komplikadong jet structures ay talagang karaniwan sa mga comet. Ang anti-tail ay maaaring ipaliwanag ng anisotropic sublimation at specific viewing geometry. Ang mga chemical anomalies ay simpleng nagpapahiwatig na ito ay isang ibang uri ng comet kaysa sa nakasanayan natin. Ang bawat anomaly na natukoy ni Loeb ay may prosaic explanation. Napansin ni Wright na ang mga comet ay madalas na nagpapakita ng thrust mula sa mga jet na walang nakikitang mga tail, na ang mga sunward pointing feature ay maaaring magresulta mula sa surface topology at illumination angles, at ang 3I Atlas ay kumikilos ng mas katulad ng comet kaysa sa Oumuamua na walang ipinakitang anumang cometary activity. Sa assessment ni Wright, para sa bawat paraan na ang 3I Atlas ay kumikilos na anomalous, may hindi bababa sa 12-12 ng mga paraan na kumikilos ito
ng eksaktong katulad ng comet at hindi katulad ng alien spacecraft. Hindi tinatanggihan ni Professor Loeb na ang 3-Eye Atlas ay nagpapakita ng cometary characteristics. Ang kanyang argumento ay mas nuanced. Ang isang technologically advanced civilization ay maaaring sadyang gumamit ng cometary camouflage. Isaalang-alang ang mga tactical advantages ng pag-embed ng reconnaissance probe sa loob ng natural comet. Passive concealment. Ang mga observer ay nag-assume na ito ay natural. Radiation shielding mula sa cosmic rays sa panahon ng interstellar transit. Sagana ang fuel supply, ang tubig ay maaaring i-electrolyze sa rocket propellant. Thermal protection sa panahon ng malapit na stellar approaches. Nabawasan ang panganib mula sa potensyal na hostile civilizations. Tulad ng isinusulat ni Loeb, ang pag-embed ng technological objects sa loob ng cometary exterior ay may benepisyo ng pagsasabog ng equipment bilang natural object at pag-iwas sa mga panganib mula sa mga outsiders, katulad ng mga benepisyo na inaalok ng Trojan horse sa Greek mythology. Mula sa perspektibong ito, ang tanong ay hindi mukhang comet ba ito? Ang tanong ay mukhang masyadong comet ba ito? Ngunit may mga subtle engineering signatures na nakatago sa ingay? Ang problema sa estatistika. Nag-compile si Professor Loeb ng kanyang tinatawag na 15 anomalies ng 3-Eye Atlas. Bawat isa ay may nauugnay na posibilidad ng natural occurrence. Ang kanyang pinakabagong analysis ay nag-aayos ng mga ito ayon sa likelihood. Major anomalies. Walang simpleng natural na paliwanag. Tugma sa Hill radius ng Jupiter. Sunward anti-tail collimation. 120 degree symmetric jet configuration. Hindi pa nakakalkula ang probability. Medium anomalies. Maaaring statistical flukes. Pagdating mula sa direksyon ng wow signal. Extreme negative polarization. Minor anomalies. Potentially explainable. Mababang water content, 4% laban sa, tipikal na higit sa 50%. Walang kapantay na mabilis na brightening at blue color. Nickel-dominant chemistry. Ang prinsipyo ng compound probability ay nagsasabing ang likelihood ng maraming independent anomalies na nangyayari ng magkasama ay ang produkto ng kanilang individual probabilities. Gayunpaman, nangangatwiran ang mga kritiko na ang mga probability na ito ay nag-assume ng independence na maaaring hindi totoo. Ang komplikadong cometary physics ay maaaring gumawa ng correlated effects na mukhang anomalous, ngunit nagbabahagi ng common natural cause. Ang mga peer review controversy, nagdagdag ng fuel sa apoy. Inihayag ni Professor Loeb na ang isang peer-reviewed paper sa mga anomalya ng 3-Eye Atlas ay sa una ay tinanggihan ng isang major journal na may assessment na ang mga natuklasan ay of rather limited interest. Ang pagtanggi na ito, bago ang global response ng CIA ay naging pampubliko, ay nagmumungkahi ng institutional resistance sa pag-imbestiga ng unconventional possibilities. Sa isang larangan kung saan ang mga interstellar object ay lubhang bihira at nag-aalok ng natatanging mga insight sa ibang stellar systems, paano maaaring maging of limited interest ang anumang analysis? Ang March window. At ano ang susunod na mangyayari? Tayo ay ngayon sa pinaka-critical na observational window. Enero 19 hanggang 26, 2026, opposition alignment. Ang 3-Eye Atlas ay mag-align sa loob ng 2 degree ng Sun-Earth axis na nagpapahintulot ng walang kapantay na mga pagsusukat ng surface properties at composition. Ang Virtual Telescope Project ay nag-host ng live observations noong Enero 22, Marso 16 hanggang 17, 2026, Jupiter Encounter. Ang 3-Eye Atlas ay dadaan sa loob lang ng Hill radius ng Jupiter
at gagawa ng pinakamalapit nitong approach sa irregular moon na si Eupheme. Ito ang moment of truth. Kung ang 3i Atlas ay mag-deploy ng anumang mga bagay, maging natural fragments o artificial payloads, na nagiging gravitationally bound sa Jupiter, ito ay bumubuo ng kung ano ang tinatawag ni Professor Loeb na isang malinaw na technological signature. Ang natural fragmentation ng isang maliit na katawan ay hindi makagawa ng 66 na kilometro bawat segundo velocity change na kailangan upang umikot sa Jupiter. Ang gayong maneuver ay nangangailangan ng propulsyon. Kung ang mga observer ay makakita ng bagong ika-76 na buwan ng Jupiter pagkatapos ng Marso 16, ang mga implikasyon ay magiging kahanga-hanga. Ang pagkilala ng maliliit na bagay malapit sa Jupiter ay lubhang mahirap. Ang Jupiter ay may 75 kilalang buwan. Marami sa kanila ay mga irregular capture na ilang kilometro lamang sa kahabaan. Ang pagkilala ng bagong deployed artificial satellite mula sa natural moon ay nangangailangan ng precise trajectory analysis, spectroscopic composition data, ebidensya ng non-gravitational acceleration, posibleng detection ng electromagnetic emissions. Ang mga professional na obserbasyon at space agencies ay manonood ng maigi, ngunit maaaring hindi nila agad ipaalam ang mga natuklasan. Ang anumang pahiwatig ng artificial origin ay mag-trigger ng classified assessments at interagency debates tungkol sa disclosure. Isaalang-alang kung ano ang nangyari sa Oumuamua noong 2017. Nang natuklasan ang bagay na iyon, nagpakita ito ng non-gravitational acceleration na hindi maipaliwanag ng outgassing. Walang koma, walang tail, ngunit ito ay bumibilis. Ang scientific community ay sumang-ayon sa exotic forms of outgassing bilang paliwanag, kahit na walang nakitang gas. Naglatala si Professor Loeb ng mga papel na nagmumungkahi na ito ay maaaring isang light sail, isang manipis, reflective sheet na pinabilis ng solar radiation pressure. Nakatagpo siya ng matinding kritisismo, panlalait, at professional na pushback. Ngunit walang sinumang nag-explain kung bakit ang Oumuamua ay tumbling ng chaotic kung ito ay isang natural object. Ang mga light sail ay tumutumbling, ang mga comet ay tumutumbling. Ngunit ang specific tumbling pattern ng Oumuamua ay mas consistent sa isang manipis, flat na bagay kaysa sa chunky rock. Ang pattern ay malinaw. Kapag ang datos ay hindi akma sa comfortable explanations, ang scientific establishment ay default sa ito ay natural at kinriritika ang sinumang nagmumungkahi ng iba. Narito ang hindi komportabling katotohanan. Kung ang 3i Atlas ay artificial, maaaring hindi na natin malaman. Ang government disclosure ng extraterrestrial technology ay mag-trigger ng global panic at religious crisis, mag-spark ng international race upang makuha o pag-aralan ang bagay, mag-destabilize ng financial markets, mag-undermine ng tiwala sa institutional authority, lumikha ng weapons proliferation concerns. Mula sa national security perspective, ang default position ay magiging isa, iklasipika ang lahat. Pangalawa, mag-aral ng lihim. Pangatlo, tanggihan sa publiko. Pang-apat, maghintay hanggang sa pinilit na disclosure ng hindi maikakaila na ebidensya. Ang global response ay nagmumungkahi na ang prosesong ito ay maaaring kasalukuyang isinasagawa na. Ano abi ang alam natin maging malinaw tayo tungkol sa kung ano talaga ang ipinakikita ng ebidensya na kumpirmang katotohanan. Ang 3i Atlas ay ang ikatlong na kumpirmang interstellar object. Nagpapakita ito ng cometary characteristics, kabilang ang coma at outgassing. May hindi pang karaniwang chemical composition at polarization ito. Nagpapakita ito ng persistent sunward anti-tail na may symmetric mini-jets. Ang trajectory nito
ay nagdadala sa kanya ng kahangahangang malapit sa hill radius ng Jupiter. Ang mga radio search ay walang natagpuang techno-signatures. Ang CIA ay nag-classify kahit ng pag-iral ng mga record tungkol dito. Mag-espekulasyon kung ang mga anomalya ay nagpapahiwatig ng technology o hindi pangkaraniwang natural processes lamang. Kung ang Jupiter flyby ay maghahayag ng anumang makabuluhan, kung ang mga gobyerno ay nagtago ng impormasyon, narito ang pinakanakakabahala sa akin tungkol sa buong sitwasyong ito. Ang siyensya ay dapat na gumagana sa pamamagitan ng pag-imbestiga ng mga anomalya. Kapag ang datos ay hindi akma sa ating mga modelo, dapat tayong humukay ng mas malalim. Hindi itakwil ito bilang hindi kawili-wili. Si Professor Loeb ay maaaring mali tungkol sa 3I Atlas. Malamang na mali siya tungkol sa Oumuamua. Ngunit tinatanong niya ang tamang mga tanong. Bakit ito kumikilos sa ganitong paraan? Anong natural process ang nagpapaliwanag sa lahat ng mga feature na ito? Na-rule out na ba natin ang lahat ng mga posibilidad bago ipahayag na ito ay comet lang? Ang malakas na pushback laban, kahit sa pagsasaalang-alang ng technology hypothesis, ay nagmumungkahi na hindi tayo sumusunod sa scientific method. Sumusunod tayo sa institutional orthodoxy. Tulad ng isinusulat ni Loeb, sa pamamagitan ng pagkilala sa mga anomalya, maaari tayong matuto ng isang bagong bagay. Sa pamamagitan ng pagbaliwala sa kanila, nananatili tayong ignorante. Pero ito ang mas malaking larawan maging natural o artificial ang 3I/Atlas. Ito ay kumakatawan ng isang bagay na malalim. Isang bagay na 7 bilyong taong gulang, na buo sa ibang star system, ay dumadaan sa ating kapitbahayan. Nagdadala ito ng impormasyon tungkol sa stellar evolution, planet formation, at ang chemical composition ng mga malayong rehiyon ng galaxy. Kahit na ito ay lubos na natural, tinuturuan tayo na ang mga comet mula sa ibang star system ay maaaring pangunahing naiiba sa atin, na may ibang mga komposisyon, ibang pag-uugali, at ibang physics. At kung may kahit 1% na pagkakataon na ito ay isang bagay pa, isang bagay na kumakatawan sa technological activity ng ibang civilization. Kung gayon, ang responsableng kurso ng aksyon ay upang imbestigahin ng lubusan, transparent at siyentipiko. Sa loob ng wala pang 2 buwan, makakalam tayo ng higit pa. Kung ang 3I Atlas ay dadaan sa Jupiter at walang mangyayari, ang technology hypothesis ay magiging makabuluhang mahina. Kung ito ay maglalabas ng mga fragment na nagiging bound sa Jupiter, haharapin natin ang bagong hanay ng mga tanong na hindi pa kailanman hinarap ng sangkatauhan. At kung may mangyari na ayaw malaman ng mga gobyerno, ang katahimikan mismo ay magiging signal. Ang Glomar response ng CIA ay nagsabi na sa atin ng isang bagay na mahalaga. Anuman ang katotohanan tungkol sa 3I Atlas, ito ay itinuturing bilang usaping pang-national security. Sinasabi ng NASA na ito ay comet lang. Sinasabi ng CIA na kahit ang pag-amin kung mayroon silang mga record ay classified. Isa sa mga posisyong ito ay hindi compatible sa isa pa. Nakatira tayo sa isang galaxy na may 200 hanggang 400 bilyong bituin. Karamihan sa mga ito ay may mga planeta. Ang statistical likelihood na tayo ay nag-iisa ay napakaliit. Ngunit ang statistical likelihood na bibisitahin tayo sa panahon ng maliit na window ng human technological civilization ay napakaliit din. Malibang ang pagbisita ay hindi bihira. Malibang ang galaxy ay puno ng mga probe, nanonood, naghihintay, nag-oobserba. Ang 3I Atlas ay maaaring wala ng iba kundi isang sinaunang, nagilong relikya ng stellar evolution. O maaari itong ebidensya na may ibang tao doon at sila ay nanonood. Patuloy na tumingin sa itaas, tanungin ang lahat, at bigyang pansin ng husto ang mangyayari sa Marso 16. Ang katotohanan ay nandoon.
at kasalukuyang 400 milyong kilometro ang layo papunta sa Jupiter.